Ciao Raga! Kumusta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na rin kaya makinig na maigi at unawain na mabuti. Bibigyan kita ng useful na information kung paano gana makakakuha o makaka-obtain ng Italian citizenship ang isang ipinanganak din sa Italia, na kung saan ang kanyang mga magulang ay estranyeri pagsapit ng kanyang 18th birthday. Sapat galaang na ipinanganak sa Italia, automatic na meron na agad karapatan na maging Italian na citizen o meron pang iba pa na mga requirements. Ano ga yung mga documents na kailangan at ano din yung mga steps na dapat na gagawin. Alamin din natin kung magkano ga yung dapat na babayaran, ano ga yung magagastos. At maigi din na malaman kung ano yung dapat na lagi din na gagawin para na sa ganun ay maiiwasan na magkaroon ng problema at saka para maging smooth yung processing sa pag-acquire ng Italian citizenship. Ang detalye Raga, dopo na sigla, partiamo! Kung first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw gayon mag-aayos ng dokumento. Gusto mo ga na mag-apply ng bonus? Kailangan mo ga ng information na maaaring makatulong sa iyo? Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka na mas maayos din sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa aking channel, i-hit mo na rin yung bell, play mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ako diyan, pwede rin na i-subscribe mo ako diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Bago tayo magsimula, isang reminder muna, Raga. Hindi ko alam kung nakita mo na, din sa aking Facebook page post, ay ipinalala ko sa iyo na today ay mayroong mataas sa palitan sa TapTap Send. Ang 1 euro ay magiging 61 Philippine peso. Kaya Raga, I encourage na ikaw ay magpadala gamit ang TapTap Send dahil hindi lang mataas yung palitan. Kasi laging free transfer, as in walang charges na dapat na babayaran kapag ka ikaw ay nagpadala. Tapos, meron ka pang matatanggap na additional na 20 euros. Dahil merong bonus sa matatanggap kapag ka ginamit mo yung aking promo code na RAGACHAD doon sa iyong unang padala. Magda-download ka lang ng TapTap Send app doon sa iyong smartphone, either doon sa App Store o kaya naman ay sa Google Play, makakapagpadala ka na. Kahit na ikaw ay nasa saan, hindi mo na kailangan na kung saan papupunta, hindi mo kailangan magmadali at habulin pa yung mga oras. Kapag ikaw ay nagpadala rin sa TapTap Send, mabilis yung padala, secured, at saka buong buo yung amount na pinadala mo, yun ang matatanggap ng mga mahal mo sa buhay na nandoon sa Pilipinas. Huwag ka na magpahuli doon sa marami na mga ragas na nag-i-enjoy at patuloy na nakakapagpadala doon sa Pilipinas ng libre gamit ang TapTap Send. O Raga, ulitin lang ulit natin ha. Ang palitan ngayon sa TapTap Send ay 1 euro ay 61 Philippine peso. Kaya Raga, i-TapTap Send mo na yan. Ang mga ipinanganak din sa Italia, kahit na ang kanilang mga magulang ay dayuhan o estranyero, sila ay mayroon pa rin karapatan na maging Italian citizen. Mayroong isang preferred way na dapat na gagawin yan dahil mabilis ang proseso diyan. Pero dapat na yan ay magawa doon sa isang limited laang na time frame, which is 1 taon laang. Sabi ng legge Italiana, ang isang ipinanganak din sa Italia na ang mga magulang niya ay estranyeri, hindi automatic na magiging Italian citizen agad upon birth. Kundi ang mangyayari, yung kanyang makukuha, yung kanyang magiging citizenship ay kung ano ang citizenship ng kanyang mga magulang. Pagsapit laang doon sa edad na siya ay maging majorenne na, ibig sabihin ay doon sa kanyang 18th birthday, doon pala ang siya pwede na maging Italian citizen. Pero yan lang ba ang requirement? Kasi ayon doon sa legge numero 91/92, ang isang estranyero na ipinanganak din sa Italia at legal na naninirahan ng tuloy-tuloy, walang putol o yung tinatawag na senza interruzione yung kanyang residensya, pagsapit doon sa edad na siya ay maging majorenne na, pwede siya na makakuha. Pwede siyang maging Italian citizen kung yun ay i-declare niya na gusto niya na ma-acquire yung kanyang pagiging Italiano.
At dapat na yan ay magawa niya sa loob ng 1 taon mula nung siya ay maging 18 years old. Ibig sabihin, yung isang foreign citizen ay pinanganak sa Italia pero dapat din na legal at tuloy-tuloy, walang putol yung kanyang residensya, pwede na siya ay mag-request at maka-acquire ng Italian citizenship. Kung yan ay i-request niya, pagsapit doon sa kanyang 18th birthday hanggang sa 19th birthday niya. Ang gagawin lang ay pupunta doon sa Ufficiale di Stato Civile, doon sa Comune di Residenza. Di solito, mga around 6 months bago sumapit yung 18th birthday ay nagpapadala ang Comune di Residenza ng isang sulat o ng isang komunikasyone para magpaalala para sa pagpaprocessing ng Italian citizenship. May kasama pa nga na kopya ng Italian Constitution. Para mas maging mabilis yung processing ng pag-acquire ng Italian citizenship, milyon na yan ay magawa na, ma-process na, bago pa sumapit yung 19th birthday. Para na sa gayon ay doon laang sa Comune di Residenza magpa-process. Samantalang kapag kalumampas na yung 19th birthday tapos ay doon pa lang mag-aayos, alora, mas matagal, mas mahirap yung proseso at saka mas magastos yung gagawin na pagpa-process para maging Italian citizen. Dahil hindi na doon sa Comune di Residenza magpa-process yan at sa prefetura na. At ang gagawin ng proseso ay yung normal na proseso sa pag-acquire ng Italian citizenship. Ang normal na proseso na yan na sinasabi natin ay yung umaabot ng mula 2 taon hanggang 3 taon. Yan yung processing dahil nga nang sa prefetura. Pero kapag ka sa komune ka nag-process, mas mabilis dahil ilang buwan lang yung hihintayin mo. Kaya raga, once na makatanggap ng sulat na galing doon sa Comune di Residenza, kung maaari, as soon as possible, kumuha na agad ng apuntamento online para doon sa pagpaprocess niyan, para doon sa pagsapit ng kanyang 18th birthday. Once na ma-verify ng Comune di Residenza na tuloy-tuloy, walang putol yung residensya nung naging 18 years old, ang ibibigay ng sunod na appointment ay para doon sa juramento. Malaking tulong din dahil mas mabilis ang magiging verification kapag ka ang residensya ay sa iisang komune laang, kumpara doon sa ang residensya ay sa iba't ibang komune. Ari naman yung mga documents na dapat na ihahanda: valid passport, valid na permeso di soggiorno, birth certificate, at saka yung Certificato Storico di Residenza. Pero maaaring doon sa komune, lalo na kung ang iyong Comune di Residenza ay doon din lang naman, hindi ka nagpapalit ng komune, ang hinihingi na lang nila ay yung valid na passport at saka valid na permeso di soggiorno. Dahil kaya na nilang i-check yung tungkol doon sa historiko ng residenza at saka yung birth certificate. Kung sakali na doon sa pagbe-verify nila ay minakita sila na buko doon sa residensya, mayroong putol yung residensya, maaari na sila ay humingi ng supporting documents, kagaya ng record sa school, record ng bakuna, yung medical records at saka iba pa. Ang mga babayaran naman, ang magagastos ay kailangan na bibili, magpo-provide ng marca da bollo na 16 euros. Tapos ay kailangan din na babayaran yung buletino para doon sa kontributo sa Cittadinanza Italiana na 250 euros. May giraga na gawin kasi ay lagi kong konsilyo din sa iyo na every time na ikaw ay makakapag-retiro ng bagong permeso di soggiorno, kailangan na gagawin mo yung pagre-report doon sa Comune di Residenza. Gagawin mo yung Rinnovo Dichiarazione di Mora Abituale. Para na sa ganun ay hindi ka magkakaroon in futuro ng problema regarding sa residensya. Para lagi nang magiging updated yung residensya mo at hindi magkakaroon ng problema. Lalo na kapag ka mag-a-apply, magpa-process sa pag-acquire ng Italian citizenship. Ngayon, ang mangyayari, once na ma-verify ng Ufficio di Stato Civile na okay na yung lahat, tapos ikaw ay nakapag-juramento na, after ng around na 4 to 5 months, yun palilipasin mo, mag-check ka ulit, and then, pwede nang mag-apply, pwede ka nang mag-request para sa bago na karta di identita, na kung saan, nakalagay na doon, nakaspecify na ikaw ay Italian citizen. Tapos, ang sunod naman ipaprocess ay Italian passport. Tayong mga Pilipino, meron tayong adbentahe dahil kahit na tayo ay maging Italian na citizen, kasi pwede tayo na mag-reacquire ng ating pagka-Pilipino dahil pwede tayo mag-process ng dual citizenship. That way ay pwede na maging parehas na Italian citizen at saka Filipino citizen at the same time.
O Raga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na aray. Salamat sa panonood mo at salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Makasakali na hanggang ngayon ay hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, sana mag-subscribe ka na, i-hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At maging dinis sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at malaking tulong. Importante kapag ka na-share mo sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. At si Raga, sa la prossima!